Ngayong araw ikukuwento ko sa inyo ang pipo nakakakilabot na kwento mula sa mga batikang psychiatric nurse. Ang unang kwento ay Ginoong de la Cruz ang tahimik na pag-uusap. Ang ilang kaso ay nananatili sa iyo nang matagal matapos maisara ang mga chart, matapos ang mga pulong ng staff, kahit matapos mong iwanan ng tuluyan ang propesyon. Nagtrabaho ako sa psychiatric care ng mahigit 25 taon sa mga pampublikong ospital, mga locked ward, mga acute stabilization unit. Nakita ko ang schizophrenia, catatonia, dissociative identity disorder, maging ang mga bihirang neurological overlap syndrome. Ngunit paminsan-minsan, may isang bagay na lumalampas sa lahat ng klinikal na pag-unawa at nagiiwan sa iyo ng mga tanong na hindi masagot ng medisina. Mayroon kaming pasyente, tatawagin natin siyang Ginoong de la Cruz. Siya ay na-admit sa aming long-term ward. Noong nasa early 60s siya, may kasaysayan ng matinding trauma at na-institusyon na simula noong nasa 20s siya. Siya ay inilagay sa ilalim ng conservatorship at walang kilalang kamag-anak. Sa halos unang taon niya sa amin, hindi siya nagsalita ng isang salita. Non-verbal siya, alerto, oo. Nakakatango siya, nakakailing, nakakakain ng may kaunting pagtutulak, ngunit walang boses. Nakasaad sa kanyang file na siya ay selectively mute sa loob ng mga dekada. Inilagay namin siya sa room 212, isa sa aming mas tahimik na single occupancy room sa dulo ng West Hall. Ang pakpak na iyon ay bahagi ng orihinal na pasilidad mula noong 1950s. Makita mo pa rin ang lumang estilo ng linoleum at mga kulay ng pintura sa ilalim ng mas bagong coatings. Ang silid ay may isang bintana na mataas at kisame na may karaniwang puting acoustic tiles na makikita mo sa mga lumang gusali ng ospital. Binanggit ko lang ang detalyeng iyon dahil mahalaga ito mamaya. Sa simula walang kakaiba. Sinusunod ni Ginoong de la Cruz ang routine kumakain, kapag sinabihan naliligo, kapag ginagabayan. Ginagawa namin ang aming karaniwang verbal wellness checks at sinasalubong niya kami ng blangkong tingin o mabagal na tango. Walang pagdadalamhati, walang pagiging agresibo, walang pagkalito, tanging katahimikan. Patuloy kaming nagtatrabaho sa kanya, umaasang sa paglipas ng panahon ay makakakuha kami ng ilang rapor, ngunit sa loob ng halos 13 buwan, wala siyang sinabi. Nagbago yun noong Huwebes. Tanghali noon. Nagra-rounds ako, naglalakad sa harap ng kanyang pinto nang marinig ko ang isang boses. Huminto ako, iniisip na ang staff aide ang kausap niya, ngunit nang buksan ko ang pinto, si Ginoong de la Cruz lang, ang mag-isa nakaupo ng tuwid sa kanyang upuan, nakatiklop ang mga kamay sa kanyang kandungan at nagsasalita. Hindi sa akin, hindi sa sinuman sa silid. Nakatingin siya sa itaas, ang kanyang tingin ay nakatuon sa isang solong ceiling tile malapit sa likod na sulok ng silid sa itaas ng kanyang kama, at nakikipag-usap siya. Hindi bumubulong, hindi nagmumuni-muni, buo, malinaw na mga pangungusap. Conversational tone, kalmado. Nagsasalita siya na parang sumasagot sa isang tao, humihinto. Paminsan-minsan tumutugon tulad ng isang tao sa isang dialogo. Walang emosyon sa kanyang boses, walang pagdadalamhati, tanging nakikipag-ugnayan. Sinubukan kong i-redirect siya nang marahan, tinanong kung may kailangan siya, kung maayos siya. Hindi siya tumingin sa akin, hindi siya nag-react sa aking presensya. Para akong wala doon. Nang muli akong magtanong, itinaas niya lang ang isang kamay para hudyat ng katahimikan. Ang mga mata ay hindi umaalis sa ceiling tile. Sa sumunod na ilang linggo, naging routine ito. Tuwing umaga sa halos parehong oras, uupo siya sa upuan na iyon at makikipag-usap sa kisame, palagi sa parehong lugar.
Walang ibang oras ng araw. Anuman ang pumasok sa silid, ang kanyang atensyon ay nanatiling nakatuon sa itaas. Kung may sino mang malakas na umistorbo o nagtanong, agad siyang titigil sa pagsasalita, babalik sa kanyang non-verbal state at hindi natutugon sa loob ng ilang oras. Masusing idinukomento namin ito. Sinuri siya ng psychiatrist. Walang pagbabago sa gamot na nauna sa pag-uugali. Walang seizures, walang senyales ng hallucination sa tradisyonal na kahulugan. Ang kanyang mga lab at imaging ay unremarkable. Ang aming working theory ay isang bihirang anyo ng post-traumatic recall behavior. Marahil isang uri ng dissociative episode, ngunit walang malinaw na trigger. Pagkatapos isang araw, tinawag ang maintenance upang ayusin ang isang tagas sa air duct na dumadaan sa kisame ng West Hall. Sinusuri nila ang bawat silid tile by tile, sinusubukang hanapin ang pinagmulan. Nang makarating sila sa room 212, pinapasok namin sila sa panahon ng isa sa mga sesyon ng aktibidad ni Ginoong de la Cruz. Inalis nila ang ceiling tile, ang tinititigan niya palagi. May mantsa ito sa likod na mamanggad na mukhang lumang water damage, ngunit nakadikit sa itaas na bahagi nito, nakaharap sa crawl space, ay isang litrato. Isang Polaroid. Kupas baluktot mula sa oras at temperatura, ngunit malinaw na nakikita. Ipinapakita nito ang isang binata, nasa early 20s, nakasuot ng damit na ibinigay ng ospital. Nakaupo siya sa gilid ng isang makitid na kama. Isang timestamp ang nakalimbag sa ibaba, Hulyo 14, 1974. Ang kanyang ekspresyon ay blangko, halos masyadong tahimik. Sa background, halos hindi mo makita ang sulok ng mukhang restraint chair. Nakilala ko ang mukha na iyon. Ilan sa mga mas matatandang nurse din. Ang lalaki sa litrato ay isang dating pasyente na matay ng marahas sa parehong silid room 212. Halos 40 taon na ang nakakaraan. Ayon sa mga nakaimbak na record, natagpuan siyang patay matapos ang isang insidente ng pagpipigil na lumala sa panahon ng psychotic break. Iniulat na nagbigti siya gamit ang bedsheet habang nagpapalitan ng shift ang staff. Ito ay isang kaso na humantong sa isang pagsusuri ng mga protocol noong unang panahon. Isang bagay na pinag-uusapan ng mga matatandang nurse ng pabulong. Walang makapagsabi kung paano napunta ang litrato sa kisame. Sumpaan ng maintenance na hindi pa nila ito nakita dati. Ang tile mismo ay huling napalitan sa panahon ng HVAC upgrade noong early 2000s, ngunit ang litrato ay hindi nakalista sa anumang record at walang umamin na naglagay nito doon. Matapos alisin ang tile, tuluyan nang tumigil sa pagsasalita si Ginoong de la Cruz. Hindi lang sa kisame ganap. Ang kanyang maikling bintana ng verbal communication ay nawala. Hindi na siya tumugon sa amin. Sinubukan naming muling ipakilala ang stimuli, maging ibalik ang tile pansamantala, kahit hindi namin sinabi sa kanya. Wala. Para bang natapos na ng tuluyan ang anumang pag-uusap na mayroon siya. Pumanaw siya sa kanyang pagtulog 3 buwan mamaya. Payapa, walang senyales ng pagdadalamhati. Hindi lang siya nagising isang umaga. Nilinis namin ang silid, hinubaran ito hanggang sa hubot-hubad na mga dingding. Kinuha ng maintenance ang mga lumang tile kasama ang litrato para itapon. Ngunit ilan sa amin ang gumawa ng mga hindi opisyal na kopya ng Polaroid na iyon bago nila itinapon, hindi dahil sa kawalang galang, kundi dahil alam namin na hindi namin ito maipaliwanag sa papel. Kapag nagtatrabaho ka sa psychiatric care, natututo kang maglaan ng espasyo para sa hindi makatuwiran. Natututo kang ang katahimikan ay hindi nangangahulugang kawalan, at minsan ang nakaraan ay nananatili sa mga lugar na walang sino man ang sumusuri
tulad ng likod ng isang ceiling tile o ang alaala ng isang silid na hindi lubos na bumibitiw. Iyon ang huling pasyente na inalagaan ko sa room 212. At hanggang ngayon, tuwing may nagtatanong kung naniniwala ako sa mga bagay na hindi natin lubos na masusukat, iniisip ko si Ginoong de la Cruz na nakikipag-usap sa wala o marahil lang sa isang taong siya lang ang nakikita. Ang ikalawang kwento ay Pasyente R ang sigaw sa gabi. Kung sapat kang nagtatagal sa mga psychiatric ward, mauunawaan mo ang ritmo ng pagdurusa ng tao. Ang mga tunog, ang mga katahimikan, ang paggalaw, ang biglaang pagsabog, lahat ay may kahulugan. Maging ang katahimikan sa psychiatric care ay hindi lang tahimik. May bigat ito. Ngunit ang naranasan namin kay Pasyente R ang tinawag ng staff na Night Screamer ay hindi katulad ng anumang nakita ko. Dumating siya bago magtaglamig, inilipat mula sa isang long-term facility na pinapatakbo ng estado sa Hilaga. Lalaki na sa early 30s na diagnosed ng severe treatment-resistant schizophrenia. Non-verbal, walang kilalang kamag-anak at walang medikal na kasaysayan na lubos naming mapapatunayan. Nakasaad sa file na siya ay selectively mute simula pagbibinata. Walang naulat na trauma, ngunit ipinahiwatig ng mga tala na naniniwala ang ilan sa kanyang mga naunang doktor na ang mutism ay protektibo psychologically. Nang dumating siya, hindi siya nakikipag-ugnayan sa mata. Hindi siya tumutugon sa paghawak o ingay. Nakaupo lang siya doon. Ang kanyang intake ay unremarkable, normal ang BP, malinis ang lab test, stable ang pag-uugali. Kumakain siya, natutulog, walang senyales ng pagdadalamhati o tendensya sa self-harm. Tahimik lang. Nakakita na ako ng daan-daang tulad niya. Minsan na ang katahimikan ay isang ginhawa sa linyang ito ng trabaho. Inilagay namin siya sa room 9B, isang karaniwang single occupancy room malapit sa nurses station. Nagsimula ang lahat ng normal, ngunit sa kanyang ikatlong gabi nagbago ang mga bagay. Eksaktong 3:03 a.m. Nag-trigger ang aming unit alarms, hindi para sa paggalaw, hindi para sa aktibidad ng pinto, kundi para sa vital signs. Ang kanyang biometric monitor ay nag-flag ng biglaang pagtaas, ang kanyang tibok ng puso ay tumaas ng lampas 180 BPM at ang BP ay tumataas din. Mukhang may tumatakbo para sa kanyang buhay. Nagmadali ako sa kanyang silid, iniisip na seizure, tachycardia, anumang physiological. Tulog siya. Ibig sabihin, tulog na tulog, walang paggalaw, walang pagkibot. Ang kanyang mga braso ay nakapirmi, ang dibdib ay patuloy na umaangat, ganap na hindi naabala. Ang kamera sa itaas ng kanyang kama, bawat silid ay may isa standard practice, ay nagkumpirma nito. Walang convulsions, walang pagpapadyak. Ngunit sa sandaling binuksan ko ang pinto ng pasilyo, narinig ko ito. Isang tunog mahina sa simula, pagkatapos ay hindi mapagkakamalan, isang sigaw ng tao. Hindi galit, hindi malakas, tanging hilaw, mahaba at nakakatakot sa paraan na hindi ito tugma sa anumang sakit na matutukoy ko. Hindi ito nanggaling sa isang taong may pisikal na matinding sakit. Mas mababa ito, parang nanggaling mula sa isang mas malalim na bahagi kaysa lalamunan. Sinuri ko ang ibang mga silid, lahat ng pasyente ay tulog, sarado ang mga pinto, stable ang mga monitor. Dumating muli ang tunog at sumusumpa ako na galing ito sa kanyang silid. Binuksan ko ang pinto. Hindi siya gumalaw, walang kumibot na talukap ng mata. Tinawag ko ang kanyang pangalan, hindi naman siya kailanman tumutugon noon. Wala. Ngunit ang sigaw ay agad na huminto. Idinokumento namin ang insidente, in-update ang chart at tinawag itong posibleng night terror,
Sa kabila ng kawalan ng paggalaw marahil ay isang uri ng autonomic episode. Iyon ang unang gabi. Patuloy itong nangyayari. Tuwing gabi 3:03 AM, halos eksakto sa segundo. Pagtaas ng tibok ng puso, pagtaas ng presyo ng dugo. Ang sigaw palaging mahina, palaging hindi matukoy ang pinagmulan. Narito ang bahagi na hindi kailanman nagkaroon ng kahulugan. Naglagay kami ng mga audio monitor sa labas ng kanyang pinto, hiwalay sa built-in na security feed. Wala. Hindi nakuha ng mga recording ang sigaw kahit na naririnig namin po ito, iba't ibang staff, iba't ibang shift, iba't ibang gabi. Lahat kami ay nakarinig nito ngunit hindi minsan nakuha ito ng mikropono. Nag-sleep study kami, iniisip na marahil ay isang bihirang parasomnia. Ang neurologist ay nakahanap ng kakaiba micro-seizures ngunit hindi localized. Ang aktibidad ay tumatalon sa pagitan ng hemispheres tulad ng isang ping-pong ball. Ang kanyang REM cycle ay normal. Ang brain waves ay hindi nagpakita ng typical na senyales ng bangungot o night terrors. Ngunit ang mga pagtaas, ang mga spike sa vital signs ay totoo. Sa puntong ito nag-rotate out ang night staff. Ang ilan ay tumangging kumuha ng 9B duty. Ang iba nasa TA ay nagreklamo ng migraines, pagtunog sa tainga o ang tinawag ng isang nurse na feeling pulled, na parang gusto ng kanilang katawan na pumasok sa kanyang silid kapag nagsimula ang sigaw. Sinubukan namin ang mga gamot, lorazepam, trazodone. Walang nakatulong. Nanatili siyang mute, tulog, hindi naabala. Isang gabi umupo ako sa kanya bago mag-lights out. Hindi ko alam kung bakit tatawagin ko itong kuryosidad o tungkulin, ngunit kumuha ako ng upuan sa kanyang silid at umupo lang. Nakahiga siya sa kanyang tagiliran, nakaharap sa dingding, bahagyang nakabukas ang mga mata. Malumanay akong nagsalita tungkol sa wala, tungkol sa ulan, tungkol sa isang libro na binabasa ko, tungkol sa kung paano minsan nagdadala ang mga tao ng kalungkutan sa mga lugar na walang ibang makakita. Hindi siya tumugon, ngunit bumagal ang kanyang paghinga, naging kalmado. At sa unang gabi sa loob ng ilang linggo dumating at lumipas ang 3 AM nang walang sigaw. Isang beses lang ito gumana. Kinabukasan bumalik ang sigaw, mas malalim. Halos parang kinilala nito na sinusubukan naming pakalmahin ito. Mas matindi ang pagtaas ng vital signs. At noong gabing iyon, may bagong nangyari, nag-vibrate ang mga dingding. Sinuri namin ang structural reports docs, maging ang airflow systems. Walang mechanical failure, walang vibration sa security footage. Ngunit bawat nurse na naroon ay sumumpa na naramdaman nila ang panginginig. Tumagal lang ito hanggat ang sigaw marahil 4 o 5 segundo. Sa kanyang 8 linggo, nakatanggap kami ng transfer order. Gusto ng isang research clinic na magsagawa ng karagdagang pag-aaral. Hindi karaniwan ngunit hindi namin ito nilabanan. Kinabukasan bago siya i-discharge, nakashift ulit ako. Pumunta ako sa kanyang silid tulad ng dati at umupo lang. Eksaktong 3:03 AM. Binuksan niya ang kanyang mga mata, ito ang unang beses na ginawa niya iyon sa panahon ng isang scream episode. At sa pagkakataong ito walang sigaw, tanging eye contact. At pagkatapos sa isang boses na tuyo basag halos pabulong sinabi niya, "Hindi ako." Iyon lang ang tanging bagay na sinabi niya sa amin. Nawala siya kinabukasan. Hinanap ko kung saan siya ipinadala, ngunit nagtatapos ang papel sa transfer slip. Ang klinik na nakalista ay totoo, ngunit wala silang record niya, walang admission sa kanyang pangalan.
Nagtatrabaho ako sa psychiatric care ng mahigit 2 dekada. Nagtrabaho ako sa gitna ng mga riot, suicide watch, court-mandated admissions, lahat ng iyon. Ngunit ang kasong iyon ang tanging pagkakataon na pinag-isipan ko kung may naririnig kami na hindi mula sa kanya kundi sa pamamagitan niya. At kung ang sigaw na iyon ay hindi sa kanya, kanino iyon? Hindi ka nagtatagal sa psychiatric nursing maliban kung natututo kang paghiwalayin ang mga sintomas mula sa isang mas malalim na bagay. Minsan ito ay delusyon, minsan ito ay nagkataon lang, at minsan ayon sa pagkakataon ito ay isang bagay na iba. Ang ikatlong kwento ay Clarissa, ang bulong ng kamalayan. Sapat na panahon ang inilaan mo sa mga psychiatric ward at mauunawaan mo ang ritmo ng pagdurusa ng tao. Ang mga tunog, ang mga katahimikan, ang paggalaw, ang biglaang pagsabog, lahat ay may kahulugan. Maging ang katahimikan sa psychiatric care ay hindi lang tahimik, may bigat ito. Ngunit ang naranasan namin kay Pasyente K, ang tinawag ng staff na night screamer, ay hindi katulad ng anumang nakita ko. Dumating siya bago magtaglamig, inilipat mula sa isang long-term facility na pinapatakbo ng estado sa Hilaga. Lalaki na sa early 30s na diagnosed ng severe treatment-resistant schizophrenia. Non-verbal, walang kilalang kamag-anak at walang medikal na kasaysayan na lubos naming mapapatunayan. Nakasaad sa file na siya ay selectively mute simula pagbibinata. Walang naulat na trauma, ngunit ipinahiwatig ng mga tala na naniniwala ang ilan sa kanyang mga naunang doktor na ang mutism ay protektibo psychologically. Nang dumating siya, hindi siya nakikipag-ugnayan sa mata. Hindi siya tumutugon sa paghawak o ingay. Nakaupo lang siya doon. Ang kanyang intake ay unremarkable, normal ang BP, malinis ang lab test, stable ang pag-uugali. Kumakain siya, natutulog, walang senyales ng pagdadalamhati o tendensya sa self-harm. Tahimik lang. Nakakita na ako ng daan-daang tulad niya. Minsan na ang katahimikan ay isang ginhawa sa linyang ito ng trabaho. Inilagay namin siya sa room 9B, isang karaniwang single occupancy room malapit sa nurses station. Nagsimula ang lahat ng normal, ngunit sa kanyang ikatlong gabi nagbago ang mga bagay. Eksaktong 3:03 a.m. Nag-trigger ang aming unit alarms, hindi para sa paggalaw, hindi para sa aktibidad ng pinto, kundi para sa vital signs. Ang kanyang biometric monitor ay nag-flag ng biglaang pagtaas, ang kanyang tibok ng puso ay tumaas ng lampas 180 BPM at ang BP ay tumataas din. Mukhang may tumatakbo para sa kanyang buhay. Nagmadali ako sa kanyang silid, iniisip na seizure, tachycardia, anumang physiological. Tulog siya. Ibig sabihin, tulog na tulog, walang paggalaw, walang pagkibot. Ang kanyang mga braso ay nakapirmi, ang dibdib ay patuloy na umaangat, ganap na hindi naabala. Ang kamera sa itaas ng kanyang kama, bawat silid ay may isa standard practice, ay nagkumpirma nito. Walang convulsions, walang pagpapadyak. Ngunit sa sandaling binuksan ko ang pinto ng pasilyo, narinig ko ito. Isang tunog mahina sa simula, pagkatapos ay hindi mapagkakamalan, isang sigaw ng tao. Hindi galit, hindi malakas, tanging hilaw, mahaba at nakakatakot sa paraan na hindi ito tugma sa anumang sakit na matutukoy ko. Hindi ito nanggaling sa isang taong may pisikal na matinding sakit. Mas mababa ito, parang nanggaling mula sa isang mas malalim na bahagi kaysa lalamunan. Sinuri ko ang ibang mga silid, lahat ng pasyente ay tulog, sarado ang mga pinto, stable ang mga monitor. Dumating muli ang tunog at sumusumpa ako na galing ito sa kanyang silid. Binuksan ko ang pinto. Hindi siya gumalaw, walang kumibot na talukap ng mata.
Tinawag ko ang kanyang pangalan, hindi naman siya kailanman tumutugon noon. Wala. Ngunit ang sigaw ay agad na huminto. Idinukomento namin ang insidente, in-update ang chart at tinawag itong posibleng night terror sa kabila ng kawalan ng paggalaw marahil ay isang uri ng autonomic episode. Iyon ang unang gabi. Patuloy itong nangyayari. Tuwing gabi 3:03 AM halos eksakto sa segundo. Pagtaas ng tibok ng puso, pagtaas ng presyo ng dugo. Ang sigaw palaging mahina, palaging hindi matukoy ang pinagmulan. Narito ang bahagi na hindi kailanman nagkaroon ng kahulugan. Naglagay kami ng mga audio monitor sa labas ng kanyang pinto hiwalay sa built-in na security feed. Wala. Hindi nakuha ng mga recording ang sigaw kahit na naririnig namin nung ito, iba't ibang staff, iba't ibang shift, iba't ibang gabi. Lahat kami ay nakarinig nito ngunit hindi minsan nakuha ito ng mikropono. Nag-sleep study kami, iniisip na marahil ay isang bihirang parasomnia. Ang neurologist ay nakahanap ng kakaiba micro-seizures ngunit hindi localized. Ang aktibidad ay tumatalon sa pagitan ng hemispheres tulad ng isang ping-pong ball. Ang kanyang REM cycle ay normal, ang brain waves ay hindi nagpakita ng typical na senyales ng bangungot o night terrors. Ngunit ang mga pagtaas, ang mga spike sa vital signs ay totoo. Sa puntong ito nag-rotate out ang night staff. Ang ilan ay tumangging kumuha ng 9B duty. Ang iba nasawong ay nagreklamo ng migraines pagtunog sa tainga o ang tinawag ng isang nurse na feeling pulled na parang gusto ng kanilang katawan na pumasok sa kanyang silid kapag nagsimula ang sigaw. Sinubukan namin ang mga gamot, lorazepam, trazodone. Walang nakatulong. Nanatili siyang mute, tulog, hindi naabala. Isang gabi umupo ako sa kanya bago mag-lights out. Hindi ko alam kung bakit tatawagin ko itong kuryosidad o tungkulin, ngunit kumuha ako ng upuan sa kanyang silid at umupo lang. Nakahiga siya sa kanyang tagiliran, nakaharap sa dingding, bahagyang nakabukas ang mga mata. Malumanay akong nagsalita tungkol sa wala, tungkol sa ulan, tungkol sa isang libro na binabasa ko tungkol sa kung paano minsan nagdadala ang tao ng kalungkutan sa mga lugar na walang ibang makakita. Hindi siya tumugon ngunit bumagal ang kanyang paghinga, naging kalmado. At sa unang gabi sa loob ng ilang linggo, dumating at lumipas ang 3:33 AM nang walang sigaw. Isang beses lang ito gumana. Kinabukasan bumalik ang sigaw, mas malalim. Halos parang kinilala nito na sinusubukan naming pakalmahin ito. Mas matindi ang pagtaas ng vital signs. At noong gabing iyon, may bagong nangyari, nag-vibrate ang mga dingding. Sinuri namin ang structural reports docs maging ang airflow systems. Walang mechanical failure, walang vibration sa security footage. Ngunit bawat nurse na naroon ay sumumpa na naramdaman nila ang panginginig. Tumagal lang ito hanggat ang sigaw marahil 4 o 5 segundo. Sa kanyang 8 linggo, nakatanggap kami ng transfer order. Gusto ng isang research clinic na magsagawa ng karagdagang pag-aaral. Hindi karaniwan ngunit hindi namin ito nilabanan. Kinabukasan bago siya i-discharge, nakashift ulit ako. Pumunta ako sa kanyang silid tulad ng dati at umupo lang. Eksaktong 3:03 AM, binuksan niya ang kanyang mga mata. Ito ang unang beses na ginawa niya iyon sa panahon ng isang scream episode. At sa pagkakataong ito walang sigaw, tanging eye contact. At pagkatapos sa isang boses na tuyo-basag halos pabulong sinabi niya, "Hindi ako." Iyon lang ang tanging bagay na sinabi niya sa amin. Nawala siya kinabukasan.
Hinanap ko kung saan siya ipinadala, ngunit nagtatapos ang papel sa transfer slip. Ang klinik na nakalista ay totoo, ngunit wala silang record niya, walang admission sa kanyang pangalan. Nagtatrabaho ako sa psychiatric care ng mahigit 2 dekada. Nagtrabaho ako sa gitna ng mga riot, suicide watch, court-mandated admissions, lahat ng iyon. Ngunit ang kasong iyon ang tanging pagkakataon na pinag-isipan ko kung may naririnig kami na hindi mula sa kanya, kundi sa pamamagitan niya. At kung ang sigaw na iyon ay hindi sa kanya, kanino iyon? Hindi ka nagtatagal sa psychiatric nursing maliban kung natututo kang paghiwalayin ang mga sintomas mula sa isang mas malalim na bagay. Minsan ito ay delusyon, minsan ito ay nagkataon lang, at minsan ayon sa pagkakataon ito ay isang bagay na iba. Ang ika-4 na kwento ay Dario ang Tagamasid. Na-admit namin si Dario sa step-down psych unit matapos ang isang failed overdose. Nasa late 20s siya, walang dating psych history, ngunit may isang bagay sa kanyang mga mata na nagsabi sa akin na matagal na siyang namuhay na may di masabi na mga demonyo. Ang kanyang ugali ay tahimik, magalang. Sinusunod niya ang mga tagubilin, iniinom ang kanyang gamot, nakikilahok sa grupo kung kaya niya. Ngunit hindi lang siya naroroon, lagi siyang nagmamasid. Hindi paranoid, hindi tulad ng isang may schizophrenia o mania, kundi observant, matindi, na parang sinusubaybayan niya ang isang bagay na hindi nakikita ng iba sa amin. Matapos ang kanyang unang linggo, lumapit sa akin si Dario habang ina-update ko ang isang chart sa nurses station. Hindi siya sumabat, tumayo lang doon hanggang sa tumingin ako. Sabi niya, "Miss, yung lalaking nasa room 3, wag mo siyang iwanang mag-isa mamayang gabi." Inakala kong ang tinutukoy niya ay si David, isang bipolar patient na na-admit namin matapos maging suicidal ang isang manic episode. Ngumiti ako, pinakalma siya, sinabing, "Ginagawa namin ang aming checks, 15 minuto magdamag." At pinasalamatan siya sa kanyang pag-aalala. Nagbigti si David gamit ang punit na bedsheet bandang 2:12 a.m. Nakaligtas siya halos. Nakarating kami sa kanya ng mabilis, sapat na mabilis para bumalik ang kanyang katawan, ngunit may isang bagay sa kanyang mga mata na hindi na bumalik. Hindi ko agad nakita ang koneksyon. Ang panganib ng pagpapakamatay ay isang karaniwang bahagi ng aming pangangalaga. Bawat pasyente ay binabantayan, incha-chart, sinusuri. Ngunit, 3 araw pagkatapos, sinabi ni Dario sa isa sa mga tech, yung babae sa 5A, hindi siya makakaligtas. Hindi kung hindi mo siya ililipat. Binaliwala siya ng tech. Katatapos lang namin baguhin ang gamot niya at bumubuti na siyang umingiti, kumakain. Nagtangka siyang magpakamatay. Nang gabing iyon, sinaksak ang kanyang pulso gamit ang matalim na dulo ng sirang plastik na tinidor na itinago niya sa kanyang kutsyon. Natagpuan lang siya dahil hindi siya nagpakita para sa morning meds. Doon ako nagsimulang magtago ng notebook. Hindi ko ito idinodokumento sa opisyal na record. Walang klinikal na wika para dito, walang DSM code. Ngunit nagsimula akong isulat ang mga petsa, ang mga pangalan at ang mga oras na nagsasalita si Dario. Hindi niya ito sinabi ng may pagkatarantar. Hindi pa nga siya humingi ng tulong, tanging mga pahayag flat, walang emosyon. Susubukan niya. Hindi siya okay. Huwag mong pagkatiwalaan ang ngiti niya. Sa loob ng 48 oras ng bawat pangalang binanggit niya minsan, sa loob ng ilang oras, nagkaroon kami ng code gray o code blue, isang laceration, isang pagtatangka ng pagdurugo, isang pagkahulog sa hagdanan. Hindi siya nagkamali, hindi minsan.
Naaalala ko ang paglapit sa attending psychiatrist tungkol dito. Napakatalino niya, Harvard-trained, magaling makinig, may matatag na hangganan. Sinuri niya ang aking mga tala at dahan-dahang umiling. Malamang na obserbasyon lang, sabi niya. Pinipick up niya ang mga subtle cues na hindi natin napapansin, mga non-verbal sign ng suicidality. Ang katawan ay nagtatago ng mga pahiwatig, posture, vocal tone, ang paraan ng pagtigil ng isang tao sa pagsusuklay ng buhok. Marahil ay lubos lang siyang nakatuon. May punto iyon, mukhang may punto. Ngunit hindi ko na ito inisip bilang data. Nagsimula akong isipin ito bilang isang weather forecast. Kung nagbigay ng hudyat si Dario, higpitan namin ang aming checks, gumawa ng one-on-ones, tahimik na i-flag ang chart nang hindi sinasabi kung bakit. Isang gabi matapos naming ilagay ang isang binata na nagngangalang Trevor sa close observation, batay lamang sa tahimik na pagmamasid ni Dario. Tinanong ko si Dario kung ano ang nakikita niya, kung ano ang nagsasabi sa kanya, kung sino ang babagsak. Hindi siya agad sumagot. Pagkatapos ay sinabi niya, hindi ko sila nakikita bilang pag-uugali. Nakikita ko ang iba. Isang bagay sa likod nila, isang hugis, isang anino na hindi gumagalaw kasama ng kanilang katawan. Hindi ito kumukurap kapag sila ay kumukurap, nananatili ito kahit ngumingiti sila. Gusto kong balewalain ito. Dapat ko itong balewalain. Ngunit nakita ko si Trevor na tumawa ng hapon na iyon. Nakita ko siyang nagbiro tungkol sa pagnanais ng Chinese food. At nang tingnan ko ng malapitan, talagang malapitan ang kanyang ngiti, ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Hindi ko alam kung ano ang nakikita ni Dario. Marahil ay isang pambihirang intuisyon, isang subconscious na gumagana ng mas mabilis at mas malalim kaysa sa conscious mind. O marahil ay isang bagay na mas madilim, isang bagay na hindi kami sinanay na pangalanan. Pagkatapos isang umaga, hindi dumating si Dario para sa almusal. Nakalock ang kanyang silid. Nang buksan ko ito, nakatayo lang siya sa bintana, hindi balisa, hindi naghahanda ng anuman, nakatitig lang sa staff parking lot. Lumingon siya at sinabi, "Ako naman." Pinanatili kong matatag ang aking boses. "Ano ang ibig mong sabihin, Dario?" Tumingin siya sa aking balikat at bumaba ang kanyang boses. 2 araw na siyang nakatayo sa likod ko. Inilagay namin siya sa patuloy na obserbasyon, inalis ang anumang maaaring maging armas. Nagstay ako ng matagal noong gabing iyon lampas sa aking shift end. Umupo ako sa tapat ng kanyang pinto at pinanood lang siyang tinitigan ang dingding. Hindi siya natulog. Hindi siya gaanong kumurap. Hindi nagtangka si Dario, hindi ng linggong iyon, hindi ng susunod. Ngunit tumanggi siyang magsalita matapos ang gabing iyon. Tumanggi siyang kumain sa loob ng ilang araw. Tumigil sa pag-react sa sarili niyang pangalan. Sa huli, kailangan naming ilipat siya sa long-term care sa isang mas tahimik, mas structured na lugar. Ang huling sinabi niya sa akin, halos pabulong ay ito. Ang ilang tao ay nakakalabas. Ang iba ay kailangang manatili. Siguro isa ako sa mga tagamasid ngayon. 3 taon na ang nakakaraan. Nakakatanggap pa rin kami ng mga ulat mula sa kanyang bagong pasilidad, kaunting pagbabago, mute pa rin, nakaupo pa rin sa common room, nanonood pa rin ng mga taong naglalakad. At minsan-minsan lang may tumatawag sa amin, "Uy, may pasyente kaming nag-overdose kagabi." Binanggit siya ni Dario isang araw bago. Tumigil na ako sa pagsubok na ipaliwanag ito. Hindi lahat ng pattern ay may diagnosis. Ang ilang bagay ay lumalampas sa pag-chart. At ang ilang tao ay mas malapit lang sa anumang naghihintay sa dulo.
Itinago ko pa rin ang notebook hindi na para sa klinikal na layunin, kundi para lang alalahanin ang mga sinubukan niyang bigyan kami ng babala at ang mga hindi namin nailigtas. Ang ikalimang kwento ay Mariana ang mga matang dilim. Nagtrabaho ako sa psychiatric care ng mahigit 22 taon, mga acute ward long-term unit forensic psych bangalanan mo. Masasanay ka sa kakaiba. Natututo kang makakita ng mga pattern na maaaring hindi napapansin ng iba. Natututo ka kung ano ang delusyon, kung ano ang dulot ng gamot, kung ano ang sinasabi ng trauma. Ngunit paminsan-minsan may isang bagay na hindi akma. Mayroon kaming pasyente minsan, tinatawag namin siyang Mariana. Hindi iyon ang tunay niyang pangalan, ngunit para sa kapakanan ng privacy iyon ang gagamitin ko. Siya ay inilipat sa aming locked unit mula sa isang rural facility na hindi makayanan ang kanyang komplikasyon. High-functioning, walang kasaysayan ng karahasan, ngunit nagtatanghal ng isang hindi matitinag na pakiramdam ng takot na tila sumusunod sa kanya tulad ng isang pangalawang balat. Nasa mid-30s, siya payat ang pangangatawan, laging nakatali ang buhok sa isang bun na napakahigpit na parang masakit. Bihira siyang magsalita maliban kung kausapin. Hindi siya lumalaban sa gamot, hindi lumalala, hindi nagdudulot ng gulo. Ngunit kinakabahan ang staff sa paligid niya mula sa simula, at hindi dahil sa anumang ginawa niya, kundi dahil sa paraan ng kanyang pagmamasid. Uupo siya sa dayroom na nakaupo ng tuwid ang likod, nakatiklop ang mga kamay sa kanyang kandungan, at magmamasid lang na parang pinag-aaralan kami. At ang kanyang mga mata, iyon ang unang napansin ko. Hindi agad, ngunit sa paglipas ng panahon. Sa araw normal ang kanyang mga pupils, ngunit sa panahon ng night rounds, kapag ginagawa ko ang aking checks bandang 2:00 AM, silid-silid flashlight sa kamay, nagsimula akong mapansin na hindi tumutugon ang kanyang mga pupils sa liwanag. Isang gabi sinuri ko siya sa panahon ng rounds. Nakahiga siya sa kanyang tagiliran, nakabukas ang mga mata, nakaharap sa dingding. Malumanay ko siyang binati at tinanong kung may kailangan siya. Walang tugon, hindi iyon karaniwan para sa kanya. Ngunit habang lumilingon ako upang umalis, nakitang umumita ko ang kanyang mukha sa maliit na salamin sa itaas ng lababo. Ang kanyang mga mata, walang puti, walang kulay, tanging itim. Itim na itim, parang dalawang tinta na bumalot sa kanyang mga socket. Huminto ako, sinuri ang aking flashlight, kumurap ng ilang beses. Hindi ito isang trick ng liwanag. Naalala ko ang pagtayo doon, sinusubukang magpasya kung sasabihin ko ba ang isang bagay o magpapatuloy lang. Pinili kong idokumento ito sa klinika. Night mydriasis noted. Pupils bilaterally unresponsive to light stimulus. Sinabi ko sa sarili ko na maaring reaksyon ito sa gamot o isang transient condition. Binanggit ko ito sa aming attending psychiatrist kinabukasan. Malinis ang lab test. Walang kakaiba sa neurology consult. Walang senyales ng pinsala sa presyon o pharmacological na sanhi. Kaya sinabi namin na anomalya lang ito, maliban lang na patuloy itong nangyayari sa gabi lang. At pagkatapos ay dumating ang mga bulong. Nagsimula ito sa isang tech na nagngangalang Jordan. Nagtatrabaho na siya sa overnights ng maraming taon, solid na tao, hindi natitinag. Isang umaga pumasok siya sa break room na maputla at balisa. Sabi niya, may ibinulong sa kanya si Mariana sa panahon ng rounds. Hindi banta, hindi kalokohan. Sinabi niya ang pangalan ng kanyang ex-girlfriend, ang hindi niya kailanman nabanggit sa sinumang staff. Sinabi niya sa kanya ang eksaktong kalye kung saan lumipat ang ex niya
Matapos silang maghiwalay isang address na hindi niya nakita na nakasulat kahit saan sa loob ng mahigit isang dekada. Akala niya ay naghuhula lang ito hanggang sa inilarawan nito ang aso na dati nilang alaga, ang peklat sa kaliwang pisngi ng kanyang ex. Ang pagkalaglag ng bata na hindi nila kailanman sinabi sa sinuman. Nag-leave si Jordan ng 2 linggo matapos iyon. Nagsimula kaming magkukumpara ng mga tala matapos ang umagang iyon. Hindi dahil gusto naming magtsismis, kundi dahil may isang bagay na hindi akma. Si Emily, isa sa aming senior LPNs, ay sumumpa na verbatim na sinabi sa kanya ni Mariana ang huling salita ng kanyang ina bago pumanaw. Iyon ay impormasyon na hindi kailanman ibinahagi ni Emily maging sa kanyang asawa. Isa pang nurse, si Danica, ay napaiyak sa medroom isang gabi. Tiningnan siya ni Mariana sa mata at bumubulong. Hindi siya patay. Ibinurol mo lang ang maling tao. Namatay ang kapatid ni Danica sa isang hit and run ilang taon na ang nakakaraan. Ang pangungusap na iyon ay sumira sa kanya. Ipinakita ng security footage na hindi kailanman umalis si Mariana sa kanyang silid sa gabi. Walang bisita, walang telepono, walang access sa staff files. Nagkaroon kami ng psychiatric evaluations. Hindi siya nag-hallucinate, hindi nagpapakita ng mga senyales ng delusyon o schizophrenia. Nakakuha siya ng normal na score sa lahat ng cognitive tests. Kung mayroon man, masyado siyang malinaw. Isang gabi nagpasya akong umupo sa kanya. Hindi sa panahon ng rounds, hindi sa pagdaan. Nagdala ako ng upuan sa kanyang silid at umupo sa paanan ng kanyang kama. Mariana, sabi ko, alam mo ba kung bakit nagbabago ang iyong mga mata sa gabi? Lumingon siya sa akin, hindi nagbago ang kanyang ekspresyon. Ngunit dahan-dahan napakabagal. Pinanood ko ang dilim na bumabalot muli sa kanyang mga mata. Pupils na nilamon ang iris sclera, lahat puro itim. Mas nakakakita ako sa ganong paraan. Sabi niya kalmado ang boses, hindi banta kundi diretsahan. Tinanong ko siya kung ano ang ibig niyang sabihin. Ngumiti siya ng bahagya. Nagtatago ang mga bagay sa araw, pero sa gabi lumalapit sila. At ang ilan sa kanila napakaingay magsalita. Lalo na yung mga sumusunod sa'yo. Napatulala ako. Hindi dahil sa tunog nito na baliw, kundi dahil alam ko kung ano ang sinasabi niya. Sa nakaraang 6 na buwan nakakaranas ako ng paulit-ulit na panaginip. Hindi naman bangungot pero nakakabahala. Laging pareho isang babae na nakatayo sa paanan ng aking kama. Hindi maabot at paulit-ulit na sinasabi ang pangalan ko. Hindi ko kailanman sinabi sa sinuman, kahit sa aking partner. Dapat mong ihinto ang pagbaliwala sa kanya. Malumanay na sabi ni Mariana. Matagal na siyang naghihintay. Tumayo ako at umalis. Hindi ko maintindihan. Hindi pa rin. Na-discharge siya ilang linggo matapos inilipat sa isang pribadong long-term care facility sa Hilaga. Hindi namin kailanman nakuha ang buong kaliwanagan kung sino ang nag-aproba nito. Ang papel ay minadali mga pirma na hindi tugma sa karaniwang sulat kamay ng aming attending. Ngunit wala na siya. Walang sino man sa amin ang nakakita sa kanya muli. Ngunit minsan, kapag nagdodokumento ako ng hating gabi, naaalala ko pa rin ang sinabi niya. Nagtatago ang mga bagay sa araw at hindi ko na kailanman tiningnan ang dilim sa parehong paraan.